Hello, hello! Welcome to Hong Kong! So guys, nandito na tayo sa Hong Kong. Ito yung palagi kong pakiramdam guys kapag pauwi na ako. Umiinit yung pakiramdam ko. Tapos ang alam ko nga meron pa ditong viewing deck or observatory deck. Pwede palang kumain dito. Like pag bumili kayo, dito kayo magda-dine. Kung marami lang sana, pwede nang ulam yun. And guess what? Nasira na naman yung luggage natin. Cebu Pacific. Alright guys, so nandito na tayo sa Jeju International Airport and boarding area na actually. So sobrang bilis lang. By the way, nag-Uber tayo guys from sa accommodation natin hanggang dito. Inabot lang ng mga 10 to 15 minutes ride. Tapos pagdating ko dito, chinek ko agad yung monitor kung ano yung counter natin and pumila na agad ako. Tapos nakapag-check-in na tayo. Wala masyadong pila, nakakaloka. As in, walang katao-tao. Again, kapag magbubook kayo sa Hong Kong Express, marami kayong options na mag 20 kilos na baggage lang, tapos small bag, or 32 kilos na check-in baggage, may cabin baggage, tapos may small bag. Yun yung pinakamahal, yun yung kinukuha natin kasi may dala akong laptop. So bali after check-in, mahaba lang yung pila guys dun sa may parang verification bago kayo pumasok ng security check. Tapos after security check, immigration and e-gates. So yun, pagpasok natin, yan, bubungan agad sa inyo yung parang pinaka duty free nila doon sa dulo. Guys, naka t-shirt na ako kasi ang init na. Ito yung palagi kong pakiramdam guys kapag pauwi na ako. Umiinit yung pakiramdam ko. Tapos, pinagpapawisan ako doon kaya hinubad ko yung jacket ko. Promise. And then, ang gagawin pala natin is we are flying via Hong Kong Express going to Hong Kong. Tapos sa Hong Kong, maglalagi muna tayo doon buong araw kasi ang flight natin mamaya pang gabi nasa 7 chuchu pa. Tapos, siguro tambay na lang ako kasi kahapon nakatulog nga tayo eh. Nakahanap lang ako ng ng pwesto tapos nakatulog ako. And currently, it's 6:45 AM na at ang boarding natin is 7. So we still have 25 minutes. And ano pa ba? Ay, ito na yata. Actually guys, maliit lang tong niya, boarding area niya. Like, paglabas nyo sa immigration, ito na siya agad oh. Ayan lang. So nandito agad yung gate number 14 to 20. Feeling ko yung 1 to 13 is domestic. Ayan, merong bilihan na pasalubong doon. Ito, nice to see you. Kainan. May mga laruan. Tapos, ano pa ba? Tax refund, meron doon. May Paris baguette sa dulo. Tapos toilet. Ayan. Tapos, dito naman sa kabilang side is mga gate, boarding gates na. Okay. So, may nice to see you dito. Check natin kung anong pwede natin mabili kasi baka mas mura dito compare sa Hong Kong. Baka maraming sige ay uso talaga sa kanila yung Tetra Pak na 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 drinks. A few moments later. Actually guys, alam niyo ba, ang inuwi kong pasalubong is 3 pack ng yung Dubai chocolate. Try natin sa GS25. Nagkakaubusan kasi, tapos naganap ako dun sa GS25 na na kinainan natin kanina, kagabi, kumbaga. Wala na. Kaya 3 lang yung na iuwi ko tuloy. Pero sige, next time, hahagilapin ko talaga yan. Buong Jeju Island na GS25. Kasi parang limited lang siya. So, dito tayo. Sige. Okay, so yun lang naman. Kakain lang ako ng chips. Tapos, kita-kits na tayo sa Hong Kong. Okay, so for sure, same arrival process lang naman. Kaya, huwag kayong Alright? Alright. Yung iba, ang ginagawa, kumakain na rin. Tapos may mga charging station sila dito guys. So, nakakatuwa. Okay, so yun na, dulo na tayo. Ayan na to. Okay, so pag umorder kayo ng duty free, pag umorder kayo doon, dito ang pick up. Ayun ang dami, nakakatuwa. Andiyan na ba yung natin, aeroplano? Oh, perfect. Andiyan na yung aeroplano natin guys. At umuulan ha. Ang init na talaga, promise. Totoo. Kaya sabi ko, ay, bakit ganun? Aray ko. O sige,
Yun lang, kita-kitsa tayo sa Hong Kong. Uwing-uwi na ako actually. Bye! Hello! Welcome to Hong Kong! So guys, nandito tayo sa Hong Kong after almost 3 hours na biyahe via Hong Kong Express. And guys, so nga pala, let me tell you na dito sa Hong Kong Express, medyo maluwag yung plane. Siyempre compare kay Cebu Pacific na palagi tayong Cebu Pacific, diba? Kahit pa paano, makapagtalay naman tayo ng ibang eroplano. And since ang flight pa natin is mamayang gabi, bali nagbabalak actually akong gumala sa city mismo, kaso umuulan. Kaya hindi natin siya magagawa. So, ang gagawin natin guys is same lang na ginawa natin nung unang dumating tayo dito. Bali, magte-train tayo para pumunta sa immigration and then baggage claim, custom, tapos ang labas na natin is sa arrival hall. So bali, if ever hindi man tayo makalabas kasi umaambon, dito na lang siguro tayo buong araw sa airport. Nakakatulog naman ako nakakagawa ako ng parang para makatulog. So baka ganoon na lang gawin natin. So I am back here in Hong Kong. Nakakatawa kasi alam nyo ba, since nag-explore tayo ng mga visa-free country, katulad nung December, actually from Kaohsiung, bigla tayong nag-Thailand, di ba? Tapos ngayon, nag-ano tayo, from Hong Kong, nalaman ko na may direct flight pala going to Jeju Island, visa-free country, then bigla tayong nagano. Nakakatuwa lang. Wala lang. Nasabi ko lang. Dito tayo sa elevator. So anyway, yun lang guys. Tapos kita-kita tayo sa arrival hall, ha? A few inches later. Finally guys, we are back here sa Hong Kong arrival. Ayan. Actually, pinag-iisipan ko pa guys kung mag-withdraw pa ba ako, gagamit na lang ako ng GCash or mag-octopus card na lang ba ako. So anyway, kung ano yung napakita ko sa inyo last time, ganun din. Ayan pa rin siya. And actually hanggang doon lang siguro. Hanggang doon lang ba? Or maghahanap lang tayo ng makakainan dito. Iniisip ko kasi guys, iwan itong bag natin sa storage. Tapos punta tayo ng city. Mahaba-haba pa naman yung oras natin dito. Like anong oras pa lang ba? It's 10:55 AM pa lang. Tapos ang check-in natin mamaya mga nasa 6 PM pa. So we have 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours. So sige, pwedeng tumambay-tambay muna tayo dito. Pero for now, i-check ko muna kung magkano na lang yung laman ng mamaya i-check ko kung magkano yung laman ng octopus card natin para bahala na kung magwi-withdraw. And alam niyo na yan guys, ang Bank of China, meron dito yung marami. Pero if ever na medyo mahaba yung pila kasi marami ngayong kasabayan, doon kayo sa may Basta City. May nag-iisang doon, Bank of China. Alright? Alright, dapat sagot kayo, alright, ganon. Actually guys, hindi ko pa ito nalilibot, itong airport. Tapos ang alam ko nga, meron pa ditong viewing deck or observatory deck. Alamin ko lahat yan, ha? Parang yung vlog natin is, anong title ng vlog natin? Things to do, mga ganun, things to do within 8 hours in Hong Kong. Yung mga ganun bahala na. Ayan ulit yung waterfall. Maghahanap lang ako ng baggage storage, tapos check ko lang kung magkano, ha? Para if ever pumunta tayo ng city, hindi natin magiging problema itong mga bit-bit natin. Plus, bala ko rin na kumain sana dun sa kinainan natin before na turo-turo or ng Cafe de Coral. Lahat ng kinainan natin. Or kung meron pa akong hindi nakakainan, then pwede ito. Meron ditong baggage storage. Actually guys, if ever pala may mga layover kayo, pwede nyo palang gawin to, lalo na kung gusto nyo lumabas. Magkano ba dito? Ayun.
Ayan, so guys, yung baggage storage fee nila dito, meron silang 24 hours. That is $165. So nasa 1,230 pesos. Pero pwede rin naman per hour, which is $14. So nasa 104 per piece siya guys ha. Like per luggage. Dalawa to. Alright guys, so umupo muna tayo dito sa mga wooden chair. And alam niyo ba, ngayon ko lang din napansin at ngayon lang din kasi ako napadpad sa area na to. So actually nasa tapat natin yung baggage, storage and delivery. So pinag-iisipan ko pa kasi maaga pa eh. Kung pupunta man tayo ng Hong Kong City, then okay na okay lang kasi makakapaggala pa tayo. So anyway, ito pala dito sa dulo, maraming mga parang grab and go or ano ba tawag ito? Parang grab and go resto. May cha-chaan, may bowl, may McDonald's, and then ano pa ba? Yun lang pala. Tapos meron pa doon. And then, tapos yung mga chairs dito, mga wooden chairs, may mga mini table. Pwede palang kumain dito. Like, pag bumili kayo, dito kayo magda-dine. Pwede. Tapos yung iba, ginagawa, may baon sila. Parang mga nagsundo or lang guys, tumatambay lang dito sa airport. Promise. Tapos may mga dala silang cooked meals. Nakakatuwa lang. Nasa likod ko yung napakalaking TV screen. So iniisip ko kasi guys, kung magla-luggage storage tayo kahit 5 oras kasi nasa magto-12 na eh. So babalik tayo dito siguro mga 4 or 5 sabihin natin. So 1, 2, 3, 4, 5 hours, nasa 500 pesos. Dalawa to, doble, bali 1,000 pesos. Tapos makakapaggala naman din ako sa pwede na para at least hindi tayo bonggang tenga dito na nakatenga tayo dito for almost 6 hours, ganyan. Para biyahe-biyahe tayo tapos makagala pa tayo, no? Pero iniisip ko kumain muna. Iniisip ko rin gastos sa pamasahe. Siyempre mag-withdraw pa tayo tapos gala-gala pa. Pwede naman. Balitaan ko kayo. Nag-charge pa naman kasi ako. Ayan o. Kaya-charge ko sa laptop ko just in case na pumunta man tayo ng city, at least may may charge tayo. Sige, mag-search na lang ako kung ano yung pwede natin puntahan na kayang libutin mga 1 to 2 hours. Tapos bahala na ha. Sige, kita-kits mamaya. 1 hour later. Alright guys, so after 1 hour na pag-i-stay dito, hindi pa rin tumitigil yung ulan. Kaya I've decided na lang guys na dito na lang muna tayo magtambay sa airport mismo. Kasi ang check-in time din pala natin is around mga 4 PM or 5 PM. Nasa 1 PM na. So ayun, kaya dito na lang tayo, huwag na tayong lumayo. Bala ko pa sanang may puntahan na kainan at saka bilihan ng pasalubong sa city mismo. Pero yun nga, dahil sa ulan, hindi tayo pwede lumabas kasi wala rin tayong payong. Okay? So ganito na lang guys, hanap na lang ako ng pwesto na pwedeng kainan dito. Actually pwede rin naman yun nandun sa dulo. Doon tayo galing eh. Nag-withdraw lang ako kasi lolodan natin yung ating Octopus card para naman next year na pagbalik natin dito, may pera na tayo. So bali guys, parang ito na yung magiging last day natin. Ang magiging vlog natin, title siguro is Jeju to Hong Kong to Manila. Parang ganon. Diba? At least nagkaroon pa tayo ng pinaka-last vlog. Sige, maghahanap lang ako. Lilibutin ko lang tong Hong Kong International Airport. Maghahanap ako ng kainan. And then kita-kits tayo doon, ha? Wait lang, ha? A few moments later. Alright, guys. Sa isang oras natin hindi pagsasalita, ano maos dos. So anyway guys, bumili na tayo dito sa may Cha-chan. Dito siya. Yan. So bali total bill natin ay $88. So may milk tea tayo guys. Tapos merong braised pork and popcorn chicken and dumplings. So ito yung ano ba nangyari sa akin? Ito yung popcorn chicken guys. Tapos merong dumplings at saka braised pork sa loob with rice. So ito na yung ating late lunch kasi currently nasa 1:19 PM na. Liwanag naman. Nasa tapat kasi tayo ng LED screen. Ay, in fairness, ang dami ng rice. Oo nga, ang dami ng rice.
Thank you, Lord, for the food. This will be our last meal here in Hong Kong before going back to Manila. Yung braised pork niya, yung literal na braised pork na binibili natin sa Taiwan, so para siyang toppings lang, ganun. Tikman natin kung pareho, ha? Actually, meron din silang binibenta, guys, na Taiwanese sausage. Pupunta tayo ng Taiwan anytime soon. So, hindi na lang ako nagpaka... Ano yun, yung marupok? Nagpaka-marupok. So, doon na lang tayo kakain. Cheers! Yung braised pork nila, kakaiba. Yung braised pork dito, para siyang tapa na dry. Ganun. Compare sa braised pork ng Taiwan na masabaw, di ba? Pero okay naman yung lasa, guys. Kumbaga, tanggalin nyo na lang yung sa isip nyo yung braised pork ng Taiwan. Tapos ito kainin nyo. Masarap siya, in fairness. Kahit yun lang yung ulam nyo, panalo na. Yun nga lang, yung braised pork niya, ang nilagyan lang, parang half lang nung rice, half side nung rice, hindi buo. Pero okay naman siya. Kung marami lang sana, pwede nang ulam yun. Ang sarap ng gulay nila. Parang sinute into butter. Masarap. Sige, tingnan natin yung dumplings. Guys, okay din yung dumplings nila. Titikman ko pa kasi yung dumplings na natikman natin doon sa may Wan Chai, ano yun parang steam. Pero ito fried, masarap siya. In fairness, dito lang yung sa Cha-Chaan sa airport. Actually, for $88 for the price. Wala man tayo sa city. Nandito ko sa airport, alam niyo naman, sa airport. Pero for the price, sulit to. Sulit siya. At meron pa tayong popcorn chicken. Guys, hindi ako nagiging OA. Yung popcorn chicken nila, hindi siya yung literal na popcorn chicken lang na wala-wala lang. Malasa. Oh, malasa siya. Para siyang Jollibee. Ganun yung lasa. Kasi nakakakain ako ng mga ganito sa atin, guys, na parang, alam mo yun, pinilit lang. Pero, tignan nyo, worth it. Promise. At saka, guys, ang daming bumibili. Parang okay din pala to yung yung hindi natin pag-alis dito sa airport. At least naka-discover pa tayo ng masarap na kainan pala dito. Cha-Chaan. Ayan, ito siya. Pag nandito kayo sa airport, guys, tapos kunwari maaga yung dating nyo, di ba? Usually ang mga check-in time is mga 3 p.m., 4 p.m. Kung mapaaga kayo dito, like mga dating nyo dito, mga 10 a.m., guys, kainan nyo tong Cha-Chaan, ha? Sabihan nyo ako kung masarap or hindi. Pustahan tayo. Pero syempre, magdedepende dun sa order nyo. Basta yung order ko, braised pork with chicken popcorn and chicken popcorn ba yun? Chicken. O tama, popcorn chicken and dumplings. Okay yan. Tapos with milk tea. Hong Kong milk tea. Okay naman. Ano na ako parang gabit na yung dila ko sa lasa ng milk tea. Even Thai milk tea, Hong Kong milk tea, yan. Okay siya. So total nito, guys, again, $88. At saka, guys, parang siya, good for 2. Yung servings niya. Madami pa pero sa akin, syempre, alam nyo na, good for 1. Always good for 1 lang. Ay, alam nyo ba, guys, kwento ko lang, share ko lang. Sa entire years ng pag-travel ko, hindi lang pagbablog, kasama yung mga pag-travel ko even before pa na hindi pa ako nagbablog. Totoo to, once pa lang ako naka-experience na canceled yung flight. At alam nyo ba kung saan bansa yun? Dito sa Hong Kong. Kaya medyo memorable siya sa akin yung experience na yon. Ano yun, guys? Way back 2014 ata or 2013. Bali, mag-isa lang ulit ako noon time na yon. Ay, hindi, may kasama pala ako. Anong nangyari? Yung kasama ko umuwi ng a day before ng flight ko. Kunyari ngayon yung flight ko, kahapon siya umuwi. Nauna siya.
Tapos, nung dumating na ako sa airport, ang flight ko ata noon ay gabi. Naalala ko gabi. Para mga 7 p.m. din ata or 9 p.m. Hindi ko na maalala kung ano yung reason. Basta canceled yung flight. Ano yun? Hintay kami na matagal. Una, syempre, ang mga ano muna, delay. Tapos nung canceled na guys, talagang yung mga tao, hindi mo mapipigilan na nag-aratrat mga Pilipino. Ang inaaway nila, yung staff ng Cebu Pacific dito sa Hong Kong, which is mga Chekwa, mga Hong Kongers. Ayun pala guys, ang tawag sa mga tao dito sa Hong Kong ay Hong Kongers. Okay? Kasi diba sa China, Chinese, ganyan. Sa South Korea, Koreans, Hong Kongers. May ganung word wag kayo. Tapos, ako naman, nung time na yun, alam ko na wala tayong magagawa sa mga ganong scenario. Pero ang dapat gawin talaga ng mga airlines is prepared sila. Kunwari kung meron mang canceled or delayed, alam na nila yung compensation. Like kunwari pakainin nyo. Sakto guys, inabot na ng madaling araw, like alas 2, alauna na ata alas 2, fully closed lahat dito. Wala ka makakainan. At yung airport na to, hindi pa ganito kasi nasa departure area na kami. Like nasa boarding area na kami. So walang kainan, wala ka matutulugan. Kunyari from 9 p.m. na ano pala siya, na-move ng 2 a.m. Tapos from 2 a.m. na-move ng 6 a.m. Guys, nag-offer sila ng free accommodation around 2 a.m. Tapos, okay na yung magiging flight mo ng 6 a.m. So, sino bang syunga-syunga na papayag na i-take yung free hotel kung 2 a.m. in-offer sa'yo, babiyahe ka ng going to Hong Kong City, dun yung accommodation, which is an hour. Sabihin natin 3, darating ka daw, matutulog ka ng 3 to 4. Hindi actually parang kailangan mo lang maligo, tapos babalik ka dito kasi 1 hour ulit yung biyahe. Tapos kailangan na mag-check-in. So, walang nag-take. Alam nyo kung ano yung nangyari? Nagkaroon ng free round trip ticket si Cebu Pacific. So yun, na-share ko lang. Wala lang, na-share ko lang na yun yung pinaka first and last na encounter ko at experience ko sa Cebu Pacific na canceled flight. And guys, every month na ako nagka-travel, okay lahat. And wag naman sana ngayon. Dating gawin na naman dito sa Hong Kong. Wag naman sana. Uwing-uwi na ako actually. Kasi parang ang dami kong pagod. Gusto ko na magpahinga ng matulog lang na maayos. Yung wala akong inaalala, wala akong iniisip na vlog. Yun. Kaya sa bahay, komportable na ako matulog. So yun, na-share ko lang. So sige guys, yun lang muna. Tapos kita-kits na lang ulit tayo mamaya. Mag-i-edit na nga ulit ako ng vlog natin para may pang-upload ako tomorrow. Okay? So that's it. Kita-kits later. 12 seconds later. Thank you. Anong name pala? Robert and and my wife, Joey. Nice to meet you. Taga saan kayo sa atin? Cebu. Cebu. So Cebu to Hong Kong na. Nice to meet you. Ayan. Hello. Robert and Joey guys, all the way from Cebu. Kakarating lang nila, pauwi na tayo. Gumagawa lang ako ng reels. First time niya, hindi naman. First time. Oh. Kaya Anong oras na ba? Nanood ng maigi na. So magbabas lang kayo? Or... Bus lang. Okay. Alam niyo naman yung bus kung saan. Nakapag-withdraw na kayo? Mag-withdraw pa lang. At ito Nakikita yung 7-Eleven, banda doon, pag mahaba yung pila sa Bank of China, dito sa may bus to city na sign, pasukin nyo lang yan sa kaliwa, may nag-iisang ATM na Bank of China. Baka lang mahaba pila dito kasi doon halos lahat nag-withdraw Kasi yung ATMs doon, 4, pero isa lang yung for cash withdrawal. Tapos ang bus naman, doon din, sa bus to city. Thank you. Alam niyo na ba kung saan? yung clock mo ginamit namin sa... Uy, talaga? Sa Octopus card? Uy, thank you so much. Picture tayo. Sige, thank you. 3, 2... Welcome to Hong Kong. Tapos thank you rin sa Boracay Vlog kasi pupunta din kami Kailan? next week. Next week na agad? Saan ba ako next week? Sa April pabalik ko Yung Premium Island Hopping na appreciate namin. Yung Red Wave. Red Wave. Nag-upgrade na siya ngayon. Buffet na siya. Buffet na? Kasi buffet na. dati, no? Hindi ko pa natatry pero buffet na daw. Ini-invite nila ulit ako Yung episode na yon, yung si Kuya nasabi niya, anytime you can come back, just contact me. Siya nga yung kinokontact ko. Kasi siya yung general manager Kasi I think next week next mong punta is kasama yung family. Tama. Uy, grabe Uy, wala na akong tote bag. Ay, hindi, okay lang. Napamigay ko na. Malaking tulong na yun. Thank you so much. Mark, thank you. It's nice Uy, meeting you. thank you Robert and Salamat. Joey Salamat. Enjoy kayo dito Ingat sa uwi.
Kahit At anong oras flight. mga 7 pa. Enjoy kayo ah. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat Thank you. din. Bye-bye. Have fun ha. Thank you. Bye-bye. Ayun, shoutout kay Joey at kay Robert. All the way from Cebu. Ayan. Oo nga, gusto ko mag-Cebu. Marami nag-i-invite sa akin sa Cebu. Ay, nako. Pero nung hindi pa ako nagbo-vlog guys, grabe, pabalik-balik na ako sa Cebu. Ngayong nagbo-vlog ako, parang hindi ako makapunta-punta ng Cebu. Sige. 2 hours later. Alright guys, so alam nyo ba, nakakatuwa, wala pang 5 minutes. Nakapag-backdrop na tayo. So, ito yung pila ng mga magba-backdrop tapos grupo. Tapos guys, nung nakita nilang mag-isa lang tayo, dito ako pinapila sa automated backdrop or self-backdrop. So ang ginawa ko lang is syempre nag-online check-in na tayo. Tapos nag-print ako ng boarding pass natin doon plus ng bag tag. Kinabit ko na siya. And then yun, nung nakita nila siguro na naka-ready na yung bag ko for backdrop, pinapila ko dito guys. So ito lang yung pinaka-instruction. So attach your bag tag. Tapos pipicturean kayo dun sa mismong machine. And then i-scan nyo yung pinaka-bag tag. Yung pinaka-barcode. And then yun na, automatic na yun. Sobrang bilis guys ng self-backdrop. Nako, wala nito last time na nandito ako. Pero hindi ko sure for almost 1 year na pagbabalik ko dito meron to, nagkaroon. Pero perfect, hindi ko na kailangang pumila ng mahaba. Nilapitan agad ako nung agent or nung staff doon. Kasi nakita na nga nila na mag-isa lang tayo. So I guess you can do it kung mag-isa kayo. Ayan, perfect, panalo to. Self-check-in and self-backdrop. Ayan siya. Pak. Nagawa natin to sa nung nag-Boracay tayo sa NAIA for domestic. Pero hindi pa kasi nag-work yan sa sa international. So hindi ko na pinakita yung passport ko kasi in-scan na natin yung passport natin doon sa kiosk. Ang bilis, nakakatuwa. So yun, we're done. So tara, ang pinaka check-in pa natin I mean boarding time ay 6:30 PM and currently nasa 4:17 pa lang. So we still have 2 hours kaya maglibot-libot muna tayo dito. Ha? See you guys later. 1 hour later. Alright guys, so currently it's 5 PM at nandito na tayo sa loob ng boarding area. Actually boarding gates, mga boarding gates. Tapos nakalagpas na tayo ng security check at saka ng immigration. And kung ano yung ginawa nating pag-exit dito sa Hong Kong guys, nung pumunta tayo ng Jeju Island, ganun na ganun din yung process. So bali, after ng immigration, babalak kayo ng isang level, doon nyo na makikita yung mga signs kung saan yung inyong boarding gate. And tayo, boarding gate number 45 or 46. Hindi pa alam, no? So anyway guys, bago ako bumaba, habang nakatingin ako dun sa may TV screen, may lumapit na taga Hong Kong Tourism. Tapos nag-interview sila ng lang, siguro mga 5 minutes interview kung ano yung ginawa mo dito sa Hong Kong, kung transit ba or nagstay ka ba dito, tapos kung ano yung mga sightseeing, kung aware ka ba sa Hong Kong Tourism, kung aware ka ba din sa mga free attractions and so on. Tapos after the interview, parang survey pala, sorry, interview tuloy. Parang ganoon na rin. After the survey, meron binigay na souvenir, rep magnet. Ayan, nakalagay dito, Hong Kong Tourism Board, Hong Kong Restaurant. Diba, nakakatuwa. Wala lang, na-share ko lang. Baka lang kasi just in case, di ba, wala kayong pasalubong or wala kayong souvenir na binili para sa sarili nyo. O yan, dahil sa survey, nagkaroon pa tayo ng souvenir. Ilang. Tapos, ano pa bang gagawin natin dito? Actually, wala na. So, bali, pupunta na lang tayo sa ating boarding gate at ang boarding natin ay mag-start in 1 hour. So, may time pa tayong mag-explore ng area na to. Pwede rin naman tayong tumambay na doon sa boarding gate natin kung gusto ko lang. Actually, wala na. So, yun lang. Actually, napakabilis ng process ng natin, mga pinagagawa natin from Jeju to Hong Kong to Manila. Tapos, feeling ko naman, since kagagaling lang din natin ng NAIA arrival, wala namang bago. Pagdating natin doon, diretso lang tayo ng immigration, mag-e-gates tayo. So again, you have the options na mag-e-gates at saka manual immigration pagdating sa Pilipinas. And make sure na rin na nakapag-fill up na kayo ng e-travel for arrival. Okay?
Ang e-travel guys ay available 72 hours before your flight. Actually yung ginagawa ng iba, nagpi-fill up na pagdating sa Pilipinas. Though pwede naman, kaso kung marami naman kayong time dito, para less hassle, dire-diretso na kayo. Okay na yun, mag-fill up na lang kayo dito. Tapos kunin nyo yung luggage and then mag-grab na tayo going back to our humble abode. All the way from Laguna. Okay, so that's it. So sana guys na-enjoy nyo yung pinagagawa natin dito. And if ever kasi nakukuha kayo ng flight going to Jeju, wala kasing direct flight, di ba? So mangyayari from Manila to Hong Kong to Jeju ang pinaka feeling ko mabilis na way going to Jeju Island. Pwede rin naman kayo kung magagaling kayo ng Singapore, meron din doon. Pwede rin ng Thailand, meron din sa Taiwan. Kayo na bahala, pero depende sa airlines kung ano yung offer. Basta ang Hong Kong Express is dito, mismo sa Hong Kong, ang inyong layover or ang connecting flight. Okay, so that's it. Sana nagustuhan nyo yung ating entire vlog about Hong Kong at saka Jeju. Tapos expect nyo na lang na magkakaroon pa tayo ng isa pang vlog para sit down vlog na lang siya. Tapos sabihin ko sa inyo kung magkano nagastos natin for the entire trip. Okay? Lalo na sa mga first time kasi nga, di ba, sa Jeju Island, first time ko. So at least may idea kayo. So yun lang guys, thank you so much at sana nagustuhan nyo. So please like and share this video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Hong Kong at saka sa Jeju Island, but also sa mga susunod pa, mapa-domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And you can also join us for free sa ating MPNatics Official broadcast channel sa Instagram para sa mga updated ganaps at mga travel plans, mga future plans. Malay nyo magkasabay-sabay tayo. Okay? So yun lang guys. Thank you so much and enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next travel vlog. I love you all. Bye! Hello guys! So, nandito tayo sa boarding area ng 1 to 30 kasi may pupuntahan tayo dito in between ng gate ng 13 to 23 ata. Basta yung nila, Sky Observatory. Actually guys, nakita ko na siya nung nag-Jeju. Pa-exit tayo ng Hong Kong going to Jeju Island. Nakita ko yung observatory deck na yun pero hindi natin pinasok. So ngayon, nakakita ko ng isa pang way kung saan pwede nyo makita yung mga aeroplano. Actually nakikita ko na siya. Nakikita nyo ba? Yan. Itong observatory deck na yan. Pupuntahan natin yan and follow nyo ako. May isang oras pa naman tayo. Hindi naman tayo abutin ng isang oras dito. Okay? Let's go. Okay guys. So pag sinuyod nyo to, yung mga gates na yan hanggang 24, darating kayo dito sa may travel well, contactless 24 hours, and makikita nyo dyan sa gilid sky bar at saka yung gates number 13 to 22. So yan, daanan nyo lang yan at hindi nyo naman kailangang mag-scan ng boarding pass niyo para dito, pwede yung akitin. And guys, mapupuntahan nyo lang to kapag departure ha, kasi nasa gate mismo siya, sa mga boarding gates. Walang way mapuntahan to kapag nag-arrive kayo dito sa Hong Kong. Entiende? Nasa pangalawang escalator na tayo. So, pataas tayo ng pataas and look at the view. Yan yung mga aeroplano, oh. Grabe. Ang lalaki. Ang sarap pag malaki, charig. Charot lang. Alright, so nandito na tayo guys. So ito siya. Minsan mapapansin nyo meron ditong mga eroplano na nagpa-park.
3 hours later. Alright guys, so nandito na tayo sa NAIA arrival and guess what? Nasira na naman yung luggage natin. Cebu Pacific. Look at this. Halatang ano, nung binuhat siya, pagbagsak, kasi ito yun yun, bumigay. OMG. Alam niyo naman, di ba? Bago lang to. Nasira din nila to last time. Pero pinalitan naman. Like nakabili ulit ako ng bago. Eh ngayon, ito na ulit siya. Wala pang 1 year. Wala pang 6 months ata to. Oo, wala pang 6 months. Ay naku. So ayan, wala muna kayong makikitang yellow luggage. So actually, kapag nasiraan kayo ng mga luggage guys, dali nyo lang dito sa may transfer desk. Sa may ano na, bago lumabas ng ano, ng arrival hall, kailangan nyo i-report kasi pag hindi nyo na i-report tapos nakauwi na kayo, wala na, hindi na nila sagot yun. So kailangan pagkuha nyo ng luggage nyo is palagi nyo check, double check palagi. Ayun, so no choice tayo syempre. Naloka lang ako, ang hirap-hirap maghanap nito, limited edition pa naman to. So anyway, ayan, ito siya. Pag may mga complain kayo guys, dito lang kayo pumunta, transfer desk. Okay? So, mahirapan na ako bumili ng yellow guys. Like, hindi ko alam kung saan ako bibili kasi limited edition na lang yun. Ang ganda-ganda niya kasi dahil every time dumadaan yan sa conveyor, yun lang makikita mo, walang ibang yellow na luggage. Kung may yellow man, ibang design syempre. Pero yan kasi, yung American Tourister, yan na yan talaga. So, ito na naman tayo makikipagsapalaran kung magkano yung i-cover nila. Kasi iniikot-ikot ko pa yan eh. Check ko yan guys. Always make sure na i-check nyo yung luggage ninyo bago nyo i-check-in or i-bag drop. Tapos pagkuha nyo rin ha, palagi nyo i-check. Kasi pag lumagpas na kayo, nakauwi na kayo, hindi nyo na pwedeng i-report yun. Pero yung first instance naman na nasira nila, feeling ko tao eh. Pero sasabi nila machine daw yung nakasira. At ang ending naman, pinalitan naman nila. Like yung cash, kinover naman nila. Ay, oh, sige. So yun lang guys, share ko lang sa inyo. Tapos ang gagawin natin is mag-ano na tayo, mag-grab na rin tayo. So yan, na-share ko lang.